Medyo mainitin na yata ang ulo nitong si Klay Thompson mga kapatid kahit si Charles Barkley pinapatulan na. Ito na malamang ang pinakamasamang balita din na narinig niya ngayong season. Wala na nga pong masasama pa dito. Mukhang handang-handa na nga po ang Golden State Warriors na pakawalan siya mga kapatid. Makikinig na nga po sila sa mga offer na pwedeng ibato sa kanila ng bawat kupunan na gustong makuha ang serbisyo nitong si Captain Klay. Talagang dumadagungdong po ang trade rumor para dito kay Klay. Kahit sino pa nga pong analyst o maging fans ang tanungin, maliwanag pa nga po sa sikat ng araw na talagang bumagsak ang laruan nitong si Klay Thompson. Kahit maging si former NBA Kendrick Perkins, nasabi na nga rin po dati na he is not mentally there na nga daw. One of the best shooters siya sa liga. Kaya kahit sino makikita kung gaano ka-slump na ang mga tira niya. 15.8 points per game na lang siya ngayon sa pagsisimula ng liga. Last season nga lamang po 20 plus points pa ang kinakamada niya sa kada laban. Klarong-klaro nga rin po sa standings ng Warriors ngayon sa West na biglang bumagsak. Maganda na din sana ang pagsisimula nila sa standings. Kitang-kita ang impact din ni Chris Paul sa Warriors. Pero tila itong si Klay Thompson yata ang nagpapabigat sa kupunan dahil hindi na nga po siya ganun ka-effective na manlalaro. Talagang sising-sising nga po ang Warriors at etong dating GM nila kay Tyrese Haliburton mga kapatid noong NBA draft noong 2020. Meron nga po sana silang tsansa na mapasakamay ang batang to pero mas pinili pa nila si James Wiseman na maraming nagsasabi na isa si Wiseman sa all-time bust drop ng liga. Hindi na mapigilan pa ni dating GM Bob Myers kung gaano kalaki ang pagkadismaya niya. Hanip na hanip nga po talaga ang ipinapakita sa ating lahat nitong si Haliburton. Talagang kayod kalabaw ang batang to. Maging si Lebron pansin na pansin rin ang batang to. Panigurado nga daw na magiging all-star si Haliburton. Walang duda nga po yan. Samantalang ako po lalong sumasama pa yata ang nangyayari ngayon dito kay Ja Morant mga kapatid. Kasalukuyan na nga pong nasa pang 22nd na out of 25 game suspension itong si Morant. Matapos nitong magyabang pa rin o maglabas ng barel sa Instagram ng live pa. Hindi nga po pwede yan sa liga. Kaya agad pinatawan nga itong si Morant ng NBA para magtanda dahil pangalawang beses na nga din po niyang ginagawa yan. Hindi nga lamang po yan ang kinakaharap na ngayon mga kapatid dahil kasalukuyan na nga pong dinidinig sa korte ang isa pang ginawa niyang kamalian. Yan nga po ay pangbubugbog sa bata na nakalaro niya. Maaari nga po siyang patawan ulit ng NBA nito ng mas malala pa mga kapatid kapag guilty ang hatol sa kanya ng korte. Talagang hindi nga po maganda ang taon nitong si Morant at baka mas lalong worse pa nga din pag nagkataon next year. Medyo matindi nga rin po ang abogado ng batang kalaban niya dahil talagang pati pagpasa ng bola ni Morant talagang pinapadescribe sa kanya at talagang ginamit pa nga po mismo ang picture niya kung saan na-posterized dunk niya si Kevin Love. Patunay nga lamang daw yan kung gaano kalakas itong si Morant. Ayon nga po yan sa abogado ng batang kalaban niya. Pero para nga po kay Morant self-defense nga lamang din daw ang ginawa niya sa bata. Talagang binastos nga daw siya ng bata na hindi katanggap-tanggap kaya niya nagawa ang pananakit. Hindi pa nga daw nag-apologize man lang ang batang nakalaban ni Morant kaya hindi na nga rin daw siya nakapagpigil pa. Physically threatened pa nga daw siya kaya inunahan niya na lang agad. Ibang klase nga rin po talaga itong si Morant. Kinakailangan na nga po si Morant ng Grizzlies dahil talagang nalalampaso na ang kupunan nila. Paano na lang kaya kung hindi pa rin siya makakabalik?